Sa loob ng dungeon, ang halimaw na insekto ay walang tigil na umaatake gamit ang mga braso nitong tila karid. Hindi natitinag si Gang Ting, at sinasangga ang bawat mabigat na hampas gamit ang kanyang nagbabagang katana. Mabilis siyang umatras upang iwasan ang isang malawak na pagwasiwas. Habang itinataas ng nilalang ang braso nito para sa isang mapanirang banat, tumalon si Gang Ting sa ere. Hindi tumama ang atake ng halimaw. Ang matalim nitong galame ay bumaon ng malalim sa lupa at tuluyang naitalisod. Sinasamantala ang pagkakataon, idineklara ni Gang Ting na natrap na niya ang halimaw. Sa isang mabilis at malakas na pagwasiwas ng kanyang nagniningning na espada, pinutol niya ang ulo ng nilalang. Ang naputol na ulo ay gamulong sa mabatong lupain habang nagtitipon ang iba pang miyembro ng grupo. Nanood si Yasmin sa gitna ng pagkabigla, namangha na nagawa ni Gang Ting na talunin ang Overlord ng mag-isa. Inamin niya na ang lakas nito ay tunay na kahanga-hanga. Sa malapit, nagpapadaloy si Ivan ng isang kulay berdeng aura ng pagpapagaling sa napinsalang braso ni Sato Oda, at tinatanong kung bumubuti na ang pakiramdam nito. Pinagpapawisan, nagpahayag ng pasasalamat si Sato para sa maagang saklolo. Gayunpaman, naglaho ang kaluwagan ni Sato nang suriin niya ang kanyang smartwatch. Sa takot, binalaan niya ang iba na nawala ng signal ang kanyang device, na nag-iwan sa kanila na tuluyang hiwalay sa labas. Agad na sinuri ni Yasmin at Ivan ang kani-kanilang kagamitan. Kinumpirma ni Yasmin na nawala na ang kanyang koneksyon, habang malungkot namang binanggit ni Ivan na ang bawat signal, kabilang ang kanilang compass positioning system, ay tuluyang patay. Nagpanik si Sato, pilit na inaalam kung kailan pa nawala ng linya ang mga camera drone. Lumingon sa kanya si Gang Ting nang may pagkalito. Bigla, ang walang ulong mantis monster ay muling tumayo. Nang walang babala, ang pinugutang nilalang ay biglang sumugod sa nagulat na si Gang Ting. Agad na nakialam si Chen, at nagpakawala ng sunod-sunod na gintong kidlat na humiwol sa nilalang sa maraming piraso. Kinumpirma ng system ang pagpatay at ginawaran siya ng 2,000 experience points. Gulong-gulo pa rin, tinanong ni Gang Ting kung paano nagawa ng halimaw na kumilos pa matapos niyang malinis na putulin ang ulo nito. Kalmadong ipinaliwanag ni Chen na ang mantis ay hindi kailanman naging tunay na overlord. Na-hypnotize ito sa buong oras, na nagpapahintulot sa katawan nito na lumaban kahit patay na. Agaran niyang inutusan ang mga examiner at si Gang Ting na lisanin agad ang dungeon, at nagbabala na sinuman sa kanila ay maaaring maging susunod na target. Depensibo naman si Gang Ting at kinuwestiyon kung paano nalaman ni Chen ang bagay na iyon. Galit na inakusahan ni Sato si Chen na nawawala na sa sarili, at iginiit na isa lang dapat ang C-rank overlord sa dungeon. Ipinangatuwiran niya na ang mataas na antas na halimaw na talo lang nila ang dapat na boss, dahil wala nang ibang paliwanag na may saysay. Bago pa makapangatwiran si Chen, ang kanyang system ay binahaw ang kanyang paningin ng mga kritikal na babala tungkol sa isang napakadelikadong nilalang. Bigla, isang dambuhala at pumipintig na wave ng psychic energy ang humagupit sa buong kuweba. Tinamaan ng pagsabog, ang mga mata ni Yasmin, Ivan, at Sato ay nagsimulang magliwanag ng isang masamang kulay rosas na ilaw habang ang hypnosis ng tunay na overlord ay ganap na kinuha ang kontrol sa kanilang mga isipan. Napagtanto na huli na ang kanyang babala, mabilis na ini-activate ni Chen ang isang wireless earbud. Agad niyang nakilala ang kakaiba at pumipintig na sound wave. Sa kanyang nakaraang buhay, nasaksihan niya ang Demon King na si Wrath na ginagamit ang eksaktong frequency na ito. Upang walang kahirap-hirap na i-hypnotize at masakeren ang milyon-milyong ordinaryong tao sa buong mundo. Lumingon siya upang makitang sina Yasmin, Ivan, at Sato ay perpektong nakasynchronize, na naglalakad paarap sa isang walang isip na trance. Kumbinsido na ang tunay na overlord ng dungeon ay direktang konektado kay Wrath, malamig na nagpa siya si Chen na harapin ang nilalang ng harapan. Habang sinusundan niya ang mga na-hypnotize na examiner papasok sa mas malalim na bahagi ng madilim na kuweba, ang system ni Chen ay patuloy siyang binibigyan ng mga babala tungkol sa mga napakadelikadong nilalang sa unahan. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa isang dambuhala at nakapangangilabot na kuta na puno ng nagniningning na berdeng egg sacs, kung saan ang matatayog na madidilim na ahas ay nagbabantay sa isang figurang nababalot ng tela sa gitna. Nanatiling ganap na hindi apektado si Chen sa alpha frequency ng halimaw salamat sa counter-frequency audio track na tumutugtog sa kanyang earbud,
isang pag-iingat na inihanda niya partikular na para kay Wrath. Gayunpaman, sa kaalamang ang mga hindi protektadong examiner ay maaaring mamatay sa matinding mental strain anumang segundo, nagpasya siyang patayin agad ang Overlord. Naramdaman ng masamang nilalang ang kanilang pagdating, at ang boses nito ay umalangaw sa kuweba habang nagugutom sa kanilang sariwang laman. Malamig na tumitig pabalik si Chen, handa ng lumaban. Sa isang flashback maraming taon na ang nakararaan, isang pagod at dagwang batang Gang Ting ang nakatayo sa tapat ng kanyang kapatid na si Gang Cheng, matapos itong bugbugin ng malupit gamit ang isang baging na kahoy. Habang pinapanood ang marahas na eksena, malamig na binati ng kanilang ama na si Gang Li ng 8 taong gulang na si Gang Ting sa kanyang pagkapanalo. Nakaupo ng komportable sa isang marangyang hapagkainan, ipinaliwanag ni Gang Lin ang malupit na patakaran ng pamilya. Ang nanalo ang may karapatang kumain, habang ang talunan na si Gang Cheng ay kailangang lumuhod sa lupa hanggang sa pagsikat ng araw. Iniwan sa labas, ang pasa-pasa at bagbog na si Gang Cheng ay masunurang nakaluhod habang kumakalam ang sikmura sa gutom. Lihim na nilapitan ni Gang Ting ang kanyang taunang kapatid at inabutan ito ng isang pirasong tinapay. Nagulat at natakot, ibinulong ni Gang Cheng na parurusahan sila ng malupit ng kanilang ama kapag nahuli. Binaliwala ang panganib, matigas na sinabihan ni Gang Ting ang kanyang kapatid na tumahimik at kumain na lang. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ang kabutihang loob ni Gang Ting. Malakas siyang sinampal sa mukha at pinilit na lumuhod sa sahig, nanginginig habang nakataas ang latigo ng kanyang ama sa tapat niya. Nakatayo sa harap ng kanyang bagbog na anak, tinanong ni Gang Lin kung naiintindihan nito kung bakit ang pamilya Gang ay may ganoon kalakas na kapangyarihan at katayuan ngayon. Buong pagmamalaki niyang idineklara na ito ay dahil hindi siya kailanman natalo sa kahit isang laban. Ipinako niya ang kanyang malupit na kaisipan sa kanyang anak, na nagsasabing ang mga nanalo ang gumagawa ng panuntunan, at ang mga talunan ay sapilitang sumusunod sa kanila. Mapangahas pa rin sa kabila ng pang-aabuso, tinanong ng batang Gang Ting ang kanyang ama kung ang pagtalo ba sa kanya ay nangangahulugang siya na ang gagawa ng mga panuntunan. Tinuwanan lamang ni Gang Lin ang hamon na iyon. Pagkalipas ng maraming taon, isang bagbog saradong Gang Ting ang bumagsak sa kanyang mga kamay at tuhod. Umubo siya ng dugo habang ang kanyang wasak na espada ay nahulog sa lupa. Galit na tinatanong ang kanyang ama kung bakit tumanggi ito sa kanyang hamon para sa isang patas na duelo. Itinanong niya kung bakit iniutos ng kanyang ama kay Silas Lin na makialam at atakihin siya sa halip. Hindi na bahala, ngumisi si Gang Lin at ipinaliwanag na ang kanyang tunay na lakas ay hindi lang sa kanyang sariling mga kamay, kundi sa kapangyarihan at autoridad na hawak niya sa iba. Nakatitig sa kanyang taunang anak, sinabi niya na ang mundo ay hindi tumatakbo sa patas na mga panuntunan. Sa halip, tumatakbo ito sa isang simpleng katotohanan, kailangan mong manalo anuman ang mangyari. Ipinagpatuloy niya ang pagdiin kay Gang Ting na hindi mahalaga ang paraan, tanging ang huling resulta lang. Bilang miyembro ng pamilya Gang, inaasahang palagi siyang magiging numero 1, kahit na mga hulugan ito ng pagtatapon sa kanyang pamilya, sa kanyang katapatan, at sa sarili niyang mga pangarap. Malamig na tinapos ni Gang Lin ang kanyang sermon, na nagsasabing ang pananalo ang tanging dahilan kung bakit pinahihintulutang mabuhay si Gang Ting. Ang mga malupit na salitang ito ay umalangaw sa kabataan ni Gang Ting, na nag-iwan ng permanenteng peklat sa kanyang paniniwala na ang kanyang kaligtasan ay nakadepende ng buo sa laging pananalo. Balik sa kasalukuyan, nakatayo ang grupo sa harap ng dambuhalang nakatagong Overlord na halimaw. Napapalibutan ito ng pugad ng mga higanteng ahas at nagniningning na berdeng mga egg sac. Nanatiling ganap na hindi apektado si Chen sa mind control magic ng nilalang dahil naghanda siya ng espesyal na audio track sa kanyang earbud, sa inaasahang pagharap sa Demon King. Wrath sa lalong madaling panahon. Sa kaalamang ang mga na-hypnotize na examiner ay walang proteksyon at maaaring mamatay sa mental strain anumang segundo, nagpasya siyang patayin agad ang beast. Bago pa man siya makatira, biglang hinablot ni Gang Ting ang kanyang pulso at desperadong bamulong na huminto siya. Upang makawala sa mind control ng halimaw, marahas na bumaon ang mga daliri ni Gang Ting sa sarili niyang malalang sugat sa dibdib, na nagpadanak ng sariwang dugo sa sahig. Humihingal sa tindi ng sakit, inamin niya na hindi niya alam kung paano nalabanan ni Chen ang trance. Ipinaliwanag niya na ang pananakit sa sarili ay ang sarili niyang paraan upang mapanatiling malinaw ang kanyang isipan.
Maagap niyang binalaan si Chen na ang isang padalos-dalos na atake ay magbubunyag ng kanilang posisyon at ikapapahamak ng lahat. Pinagpapawisan ng malapot, itinuro niya ang hindi mabilang na nagniningning na mga itlog sa paligid ng trono ng halimaw. Ipinaliwanag niya na kung matrigger nila ang pugad, dudumugan sila ng 12-dosenang C-rank na mga halimaw, na gagawing imposible ang mabuhay. Pagkakita sa bitag, napagtanto niya na ang matalinong Overlord ay itinago ang tahanan nito bilang isang mahinang dungeon upang akitin at patayin ang mga walang malay na awakener. Dahil sa trick na ito, sigurado siyang ang halimaw mismo ang lalapit sa kanila kalaunan. Nagmungkahi siya ng bagong plano, dapat silang makisama at manatiling tahimik. Sa oras na lumapit ang Overlord, maglulunsad sila ng sorpresang atake at sabay itong papatayin. Medyo humanga si Chen, at inaming hindi niya inaasahang makakapag-isip si Gang Ting ng ganoon kalinaw at lohikal sa ilalim ng pressure. Sa kabila ng papuri, ganap na tinanggihan ni si Chen ang plano. Binalaan niya si Gang Ting na hindi uubra ang paghihintay dahil ang partikular na halimaw na ito ay hindi na kailangan pang gumalaw para patayin sila. Ipinaliwanag niya na hindi kailangan ng Overlord na atakihin sila ng pisikal, sa isang isip lang, kaya nitong pilitin ng sinumang nasa ilalim ng spell nito na magpakamatay. Kasabay ng pagsasabi niya nito, naghanda na ang mga na-hypnotize na examiner na wakasan ang sarili nilang buhay. Naglabas si Sato ng lag-ari, itinutok ni Yasmin ang kanyang baril sa kanyang ulo, at sinimulang sakalin ni Ivan ang sarili. Agad na kumilos si Chen gamit ang kanyang bilis ng kidlat upang patamaan ang tatlong examiner, naligtas silang pinatulog bago pa nila masaktan ang kanilang sarili. Ang biglaang paggalaw ay nakuha ang atensyon ng Overlord. Sa pag-aakalang lumalaban ang kanyang biktima, galit na idineklara ng halimaw na nasira ang kanyang pagkain. Bilang tugon sa banta, ini-trigger ng Overlord ang nagniningning na berdeng mga egg-sac, na naging sanhi ng marahas na pagputok ng mga ito. 12-dosenang mapanganib na C-rank blade arm mantises ang gumapang palabas ng mga itlog habang inuutusan ng Overlord ang Cowen na patayin ang mga pumasok. Habang pinaliligiran sila ng nakamamatay na Cowen, napagtanto ni Gang Ting na sira na ang kanilang stealth plan at nagpas siyang oras na para sa isang emergency backup plan. Binunot ang kanyang espada, matatag siyang hamarang sa tapat ng mga walang malay na examiner. Inutusan niya si Chen na bitbitin ang tatlong examiner at tumakas sa dungeon, habang nangangakong pipigilan niya ang Cowen ng mga halimaw ng mag-isa. Ganap na nagulat si Chen sa hindi makasariling desisyon ni Gang Ting na isakripisyo ang sariling buhay para sa kanilang kaligtasan. Inamin ni Gang Ting na alam niyang hindi niya kayang talunin ang buong Cowen ng mga C-rank na halimaw ng mag-isa. Gayunpaman, matatag niyang sinabi na kaya niyang bigyan si Chen ng sapat na oras para makatakas kasama ang iba. Habang itinatama ang kanyang nagbabagang espada laban sa isang sumusugod na kalaban, sumigaw si Gang Ting na siya ang kukuha ng responsibilidad. Sinisi niya ang sarili sa paghingi ng tiebreaker duel at sa pagkaladkad sa lahat sa nakamamatay na bitag na ito. Ang napakatinding lakas ng tira ng halimaw ay napantayan ang lakas ni Gang Ting, na madali siyang napatalsik paatros. Itinusok ang kanyang espada sa lupa upang pigilan ang pagdausdos. Ang humihingal na si Gang Ting ay matigas na nagpumilit na dahil ang sitwasyon ay buong kasalanan niya, siya dapat ang umayos nito. Humakbang pasulong si Chen, at inaming ganap niyang namali ang paghusga sa karakter ng kanyang karibal. Habang nagsisimula ang kanyang class switch sa system, ipinaalala niya kay Gang Ting na hindi lamang ito ang pumayag sa duelo. Ganap na nag-transform sa kanyang level 24 Lightning Assassin class, nagpatawag si Chen ng isang nagniningning na talam ng gintong kuryente.